ADB 160 na ganito karami ang pailaw na nilagay. Kaya ba ng power appliance one relay setup mga kabekis? Ito panoorin nyo, papakita ko sa inyo paano i-power appliance ang ADB 160. Simulan natin ang pagtuturo sa inyo sa mga nagtatanong, nag-request sa akin kung paano ko ba pina-power appliance ang ADB 160. So ito kabekis, tapos ng i-wirings, no? Hindi ko na siya kaya ng dating ginagawa ko mga video vlog na pinapakita ko paano ko ini-splice, paano ko dinudugtong, saan ko siya pinuputol. Hindi ko na ako gagawin yun kasi masyado nang mahaba yon. Ibig sabihin lang, yung mga dating nanonood na sa akin at followers ko na naiintindihan pa paano ako mag-wiring, mauunawaan nyo na to. Ngayon kung bago ka sa channel ko at napanood mo ito, balikan mo po yung mga recent videos ko. Meron po akong album dyan sa YouTube ko na power appliance na album. Kita nyo doon, malalaman nyo na wala naman pagkakaiba. Same procedure lang ginagawa ko. Iba lang ang wiring orientation nito. Okay? So, ito po ang mga switches niya. So, ito ang build niya. May dual horn po ito. May underlights hanggang likod. So, may MDL siya. At meron siyang TDD. Night Ranger na 7 modes. Okay. So, ang pinaka main point natin mga kabekis is paano ba i-power appliance ang ADB 160? Ano ba ang color coding nito? So, parehas lang po ng ADB 150 yan. Kaso, nagkaroon po ng pagkakaiba sa color coding. Okay? So, simulan natin, no, sa power appliance. Una, kabekis, ito yung power relay natin. Bosch relay po, 12 volts, 30 amps, 5 pin. Wala na pong iba. Tignan nyo po sa Shopee ko. Ayan, no, yung Shopee ko na yan. Diyan po kayo umorder. Ngayon, makakita kayo ng relay na ganyan na 80 pesos. Huwag nyo pong bibilin. Hindi po ako naninira, pero ito ang isang sample ng galing Shopee, dala ng customer. Kintab yung box. At hindi po urig. Gaya ng sabi ko, hindi rin tatayo yan, no? Tabingi. Oh. Wala hong relay na mababa na ganon. Dahil high school pa lang tayo, ang relay po is 105 na. Original po ang gamitin nyo. Automotive wires, relay, fuse solder, socket, lahat, no? Huwag kayong gagamit ng peke. Make sure intact at naka-splice na kayo ng. Bawal po ang siksik, inipit sa power appliance method. Yun po ang pangunahing procedure ng pagpa-power appliance. So, ito pong power relay natin na Bosch relay, meron po yung 30, may 85, may 86, at dalawang 87. Hindi yan normally open, hindi po yan normally closed, no? Dalawang 87, may contact po parehas yun. Pag nag-energize yung coil natin na 85, 86, automatic po yung dalawang 87, parehas po may output. Okay? So, yung 30 po nito, pumunta po sa battery yan. Pero bago pumunta ng positive ng battery, may dinaanan akong fuse. Ayun po ang fuse ko, dyan nakapesto, no? Bakit dalawa ang fuse? Fuse po ng power up, nasa baba, fuse ng busina. Magkahiwalay po ang relay, sa lagi nagtatanong po niyan. So, ang nakalagay ko pong fuse dyan normally is 15. Pero ang kinabit ko po is 20 ampere. Bakit? Kasi po, ang nilagay ko po is MDL at Night Ranger. So, nagtaas po ako ng 5 sa fuse natin. Okay, yun na yung 30, no? Yung 85 po nito or 86, kahit halin doon, mamili kayo. Ako, color coding ako. Yung dilaw po na ceramic socket na ginagamit ko, pumunta po yan sa susian. Anong kulay po ng susian ang tatapan nyo? Itatap nyo po, hindi nyo puputulin. Itatap nyo, ayan, no? Yung kulay po na black, white na wire. Ulit, kulay black, white na wire. Siya lang po ang makikita nyo dyan. Tap nyo dyan yung 85 nito. Then yung 86 naman ng relay natin, kasi coil yan, dalawa yan, negative, positive. Pumunta po yan sa ground, ayun po. Then naglabas ako ng isa, pumunta naman po sa battery. Ayan, o. Okay. May grounding din ako dito. Ito po is para sa Night Ranger ko na negative. May grounding din dito. Ito naman po is para sa busina ko. Ayan. Corsa. Dual horn. Stock saka loud horn. Okay na. So, meron po tayong isang 87 muna. Doon tayo muna, no? Yung 87 po na yan, kabekis, para po sa mga accessory na to. Gaya ng park light, harap, likod, at yung headlight. Ano po ang kulay ng para sa park light? Ito po, itong nakailaw na to. Yan. Sa ayon sa likod. Tail light. Kulay po siya na, ayan, no? Blue na may stripe na pink. Pinutol ko po yan dito. Binalatan ko yan, no?
Titignan nyo, parang walang nanggalaw, no? Pero biletan ko po yan. Kinuha ko po yan, kulay na yan na blue sa pink. Pinutol ko siya. Yung papunta rito, wala na. Yung kaputol dito, yan po, tinaas ko yan. Dito po sa likod, pag biletan nyo to, papunta sa taillight, harness niya na stock. Buksan nyo yan, may dalawang wire dyan na may kita nyo, blue na may stripe na pink. Puputulin nyo po yun diyan. Yung dalawang wire na yun na pataas, yun po ang ilalagay nyo dito sa pinutol natin na blue-pink sa harap. Magsasama silang tatlo. Maliwanag po. Yung dalawang blue-pink dyan, sa likod papunta, pinutol, pinagsama. Yung papunta sa taas, no? Yung dito may iwan sa harness, no? Yung pababa. Yung dalawang naputol, yung pataas, pagsamahin nyo, i-connect nyo po rito sa blue-pink na to na nandito rin. Diyan yung pinutol. Extensionan nyo ng wire, hinangin nyo, splice nyo. After nun po, ang gagawin nyo na nun, lagyan nyo ng isang wire, ilagay nyo po sa 87 ng relay natin. Kung ceramic socket, sa gitna, kulay blue. Okay? Sa headlight naman po nito, ang kulay po niyan, kasi kasama rin po sa power up line siyang headlight. Low and high beam po ang supply nun. Pag pinutol mo yun, mawala ng ilaw ang low and high beam natin. Ang kulay po nun, black na may blue. Okay? Tandaan nyo po, no? Ang wire ng para sa headlight, para mapatay mo ang low and high, black wire na may stripe na blue. Okay? Dito nyo rin po kukunin yan. Ikakat nyo rin po yon. Isasama nyo po siya ngayon sa wire na kinutol natin na may blue-pink na wire para sa park light at sa tail light. Sama-sama sila. Kasama rin po siya sa isang 87 nitong relay natin. Yung po, walang patayan to, no? Pag on ang susi, nakasindi. Okay? Ngayon naman po, may isa pang 87. Yan po, pumunta sa MDL ko. Ito. Zenlo. Ito yung switch niyan. Okay. Yung 87 po na isa, pumunta po sa common nito. Then may passing light po ito. Ang nakapassing po is yung MDL at ito, headlight. Since negative trigger po tayo niya sa headlight, nagkailangan po ako ng switching relay. Paano ko po binibuild yung ginagawa? Ito po, sa YouTube channel ko, ito po yung tutorial. Oh. Panuorin nyo po dyan, ganyan po ang gagawin nyo lang, no? Para sa passing light po yan. Ito pong nasa gitna is para sa mga underlights niya. Okay? Kumuha po ng supply yan, diretso rin po sa relay, yung 87 na yan. Kasama po yan dyan. Two-way switch lang po yan, kahit halo yan, no? Two-way lang po siya. Pumasok dyan, galing relay 87 natin. Pag pindot mo, pupunta na po diretso sa mga positive na mga ilaw natin. Yan yung ilaw natin. Meron dyan, meron sa baba, dito sa bandang engine, at meron sa likod. Then yung negative po niyan, i-body ground nyo lang. Tapos meron po tayong dual horn. Ito rin po ang ginamit ko. Pag hindi nakapindot, i-stack. Pag nakapindot, loud horn. Nasa YouTube channel ko din po yan kung paano ko ginagawa. Ayan po, panuorin nyo dyan. Kung paano ako nagdo-dual horn function sa ganitong mga motor ADB. Universal po yon. Kahit anong motor, ganun lang po ang ginagawa ko. Wala nang iba. Tangay niya po lahat yan. Kakayanin ba? Ginagawa ko yan noon pa, mga kabekis. Titignan nyo yung demo ko. Paandarin ko yan mamaya. Makikita nyo doon. Stable, walang drop, walang fluctuation. All goods. Malinaw po mga kabekis. Sa mga follower ko, alam ko maiintindihan nyo at magigets nyo yan dahil nasusundan nyo naman kung paano ko mag-power up. Tandaan nyo lang po, dapat intact, splice, malinis, walang loose connection. At ang wirings dapat ang binabayaran sa inyo. Ayan, tulad yan. Wala kayo nakikitang gumapang na sumapot na naging palabitin na para mo i-testa. Nakapwesto lahat. Nakasecured. Hanggang dito. Ayan o, makiat. Ito yung balas ng Zenlo ko. MDL. Ayan. Dito yung relay ng, ito yung relay na switching relay para sa dual horn. Pag hindi nakapindot tong switch na to, stock ang lalabas dito. Yung may contact is yung common at yung 87A. Pag pinindot, papasok dyan sa coil niya, lilipat sa normally open. Patutulogin naman niya tong relay ng para sa busina ko sa Corsa. Ayan po ang pwesto niya, no? Sakto yan, saktong sakto. Dito po yung isa. Okay?
TDD ko po, Night Ranger, ito po, may socket na. Naka-ready na yan. Kabilaan. May socket. So, ganun lang mga kabekis. Ngayon, dito nakapesto yung isang electronic relay na switching naman, yung para sa passing light. Positive to negative trigger. Yan po. Yun nga yung nasa YouTube channel ko, panuorin nyo yung kabekis, no? So, okay na po. Ganun lang po kasimple ang power appliance method, mga kabekis. Sana may natutunan kayo. So, like ko sinasabi sa inyo, mga kabekis, mga may alam at ang kailangan po ay ibigay nyo ang tamang serbisyo. Hindi po ito nakukuha sa mabilisan, plug and play, siksik at inipit. Wala hong ganon sa bokabularyo ko, no, ng pag-electrical. Sundan nyo po ang tama dahil ito po ang totoo. Kung gusto mong magpa-wiring, doon po kayo sa electrician. Okay? So, good day sa inyo, kabekis. So, ganito yung itsura ng mga ADB na kumpleto ng pailaw, mga kabekis. Ito yung literal na one relay setup power appliance. So, demo natin, no, kabekis. So, ito yung MDL nya. High, low, passing. Kasama yung headlight. Pangalawang switch, under lights. Ayan. Hanggang harap. Power up. Ito yung sa busina. Passing. So, ito po yung sa TDD nya. So, ito yung mode 1. Ayan. Patay. Mode 2. Patay. Mode 3. Ayan. Hindi, mode 4 pala to. Ito yung mode 3. Yung dalawa. Ayan. Dalawa. Ito yung mode 5. Ito yung mode 6. Mode 7. Lahat na. MDL nakasinde, naka-high beam, busina. Passing. Under lights. Ito po ang voltmeter reading nya. 12.4, 12.5. Sa ganyang setup, no.